Muling pinalagaan ng Armed Forces of the Philippines ang paulit-ulit na fake news laban sa kanilang hanay. Samantala muling tutulong ang AFP sa pag-iinspeksyon ng mga flood control project. Ang detalye sa report ni Patrick De Jesus. Isang grupo umano ang sinasadyang magpakalat ng mga maling impormasyon laban sa Armed Forces of the Philippines at sa buong security group bilang bahagi ng crisis narrative. Hindi rin itinuturing ng AFP na isolated incident ang mga lumalabas sa pahayag na tila orchestrated at may synchronized pattern. Isa sa tinitingnang layunin ng paulit-ulit na misinformation ang pagkakaroon ng pagkakawatak-watak sa hanay ng militar at mag-udyok ng galit sa publiko kaugnay ng pinaplano na malawakang protesta sa February 25 kasabay ng People Power Anniversary. So kung makikita nyo, it seems to be part of a script that is designed to erode public confidence in our military leadership. Kailangan natin tanungin yung timing nito, content nito, and yung sheer pag-amplify nitong mga information na lumalabas sa social media. And this narratives is following a script-like pattern across different platforms. Seryoso iniimbestigahan ng AFP ang mga nasa likod ng maling naratibo, kasabay ng pagtiyak sa pagiging profesional ng mga sundalo. Hindi kami nagpapadala sa ingay at patuloy nating tutuparin ang ating mandato. So ipagtatanggol natin ang ating mamamayan, pangangalagaan natin ang katotohanan at pananatilihin nating kapayapaan at katatagan ng bansa. And over and above that, ang gusto nating ipaalam sa ating mga kababayan na maging mapanuri nga tayo. Isa sa target ng paulit-ulit na fake news, si AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Kabilang na rito ang sinasabing paglabag sa honor code ng Philippine Military Academy na muling pinasinungalingan ng AFP at kanilang tinawag bilang imbentong kwento para dungisan ang reputasyon ng isang senior military officer. Isa pa sa pinabulaanan ng AFP ang umano'y pagtanggap ng 15 billion pesos sa ghost projects mula kay dating House Speaker Martin Romualdez sa ilalim ng TICAS Infrastructure Program. Gaya ng mga nauna ng paglilinaw, iginiit ng AFP na wala silang hinahawakang pondo para sa TICAS projects dahil ang Department of Public Works and Highways o DPWH ang nangasiwa rito. Samantala, muling tutulong ang AFP sa pagsasagawa ng repeat inspections ng flood control projects. Kasunod na rin ito ng isiniwalat sa huling Senate Blue Ribbon Committee hearing na may ilang proyekto na mali ang ibinigay na coordinates. Magiging katuwang sa muling pagsasagawa ng inspeksyon ang DPWH bilang bahagi ang AFP ng Technical Working Group ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. So dahil nga kalat ang inyong Sandatahang Lakas ng Pilipinas all over the Philippines, mas magagawa natin itong investigation in tandem. So mas mapapabilis siya kasi sabay-sabay. So we have our engineering brigades or engineering battalions. They are already in the field and ground units and they have the capabilities. So we assist in geotagging, na ito bang coordinates talagang tugma doon sa area. And of course, kasama din tayo dyan to determine yung percentage of completion. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.